Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat ang ating panalangin, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. At ang ating librong babasahin ay pinamagatang ang mga kapaliwanagan ng Al-Quran Al-Karim na sinulat ng ating mga tanyag na scholar ng mga Filipino. Nais nating pasalamatan at biyahan nawa sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang mga pagpupunyagi at sisikap na maisalin ang original na tinatawag na revelasyon ng Panginoon Diyos from the Arabic language to Filipino language. Ayan. At kasama po dito sila Dr. Albuquerque Tarazon, Dr. Badi Uzaman Saliao, at si Sheikh Muhammad Rodriguez. Kasama rin po at siya ang nagsuri na si Dr. Nabil Ibil. Ayan. At ako po ang magsisilbing tagapagbasa ng kanilang aklat, insyaAllah. At nais din nating pasalamatan ang sumulat dito sa Hisnul Muslim na ito'y kasama sila Said ibn Ali ibn Waf at Al-Khatani na ito'y isinalin sa wikang Tagalog nila Abdul Khalik Sharif Saripada. Ito'y iniwasto ni Dawood M. Angni. Ayan. So, at natigil po tayo sa chapter 2 ng Banal na Quran, verse 256. Ayan, yun po yung tinatawag na na pinakadakilang ayah sa Banal na Quran. So, ito po yun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan, makikita po natin dito. Ang talatang ito ang pinakadakilang ayah sa dakilang Quran na tinatawag na Ayatul Kursi. Ayan po. So, Bismillahirrahmanirrahim. Basahin po natin mabuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dahil sa kaganapan ng din at sa malinaw na kapahayagan ay hindi na kinakailangan pang pilitin ang iba upang ito ay kanyang tanggapin dahil ang mga palatandaan nito ay malinaw na inihiwalay ang katotohanan sa kamalian, patnubay mula sa pagkaligaw. Kung kaya sino man ang hindi naniwala sa lahat ng sinasamba bukod sa Allah na sa makatuwid ay naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay mananatiling matuwid sa tamang landas at pinanghahawakan ang tinatawag na tamang landas at pinanghahawakan niya ang din na mahigpit nito. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Sami, ibig sabihin ganap na nakakarinig sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang mga alipin, na alim, walang hanggan, nakakaalam at ayun, subhanallah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ayan, technical error inshallah. Pagpatuloy po natin inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. At nais nating pasalamatan din ang mga sumusubaybay sa ating programang ito. Nawa ay tinatawag na biyaan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan po, habang pong ating siniset ng mabuti ang ating tinatawag ng mga gadgets, inshallah. At nais natin basahin na ngayon yung tinatawag na Ayatul Kursi. So ito yung dakilang tinatawag na ayah sa Banal na Quran. So ito po yun. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yabdu hifdhuhuma huwal aliyyul azim. Ayan, so yun po yung tinatawag na Ayatul Kursi, na ito nga po yung tinatawag na kung saan tayo magsisimula ngayong gabing ito sa chapter 2 ng Banal na Quran sa verse 256, na ang kahulugan po nito sa wikang Tagalog, ito po yung naisalin sa tinatawag na aklat ng Hisnul Muslim.
Dito po, inumpisahan yung Ayatul Kursi ng siya ang Allah. Ayan, siya ang Allah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya ang laging buhay. Ang Al-Qayyum, o ibig sabihin lubos sa kasaganahan, tagapagbiyaya ng lahat at iba pa. Ang antok o idlip ay hindi maaring tinatawag na ang antok at idlip ay hindi maaring makapanaig. Ayun, hindi maaring makapangyari sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat tumutukoy po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bagay sa mga kalangitan at tinatawag na kalupaan. Sino ba ang maaring mamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Batid niya ang nangyayari sa kanila, sa Kanyang mga nilikha, sa daigdig na ito at ang mga mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. At hindi kailanman nila maaarok ang tinatawag na anumang kaalaman niya maliban sa anumang Kanyang naisin. Ang Kanyang dakilang luklukan ay abot ang mga kalangitan at tinatawag na kalupaan, at hindi siya nakadarama ng kapaguran sa pangangalaga at pagpapanatili sa kanila, sapagkat siya ang kataas-taasan, ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito po yung tinatawag na kahulugan ng Ayatul Kursi na ating binasa sa wikang Arabic sa pinakamalapit nitong tinatawag na kahulugan sa wikang Filipino. So ayan po, ito siniset po natin pa rin yung tinatawag na ating Bismillahirrahmanirrahim. Ayan po. Ayan. Ayun, so subhanallah. Ayan po. Ayan, magpapatuloy na po tayo sa Bismillahirrahmanirrahim. Magpapatuloy tayo sa verse ng 257 na ngayon yan. So, ayan po, Bismillah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapagtaguyod ng mga naniwala sa pamamagitan ng Kanyang tulong, gabay at pangangalaga. Inaalis sila mula sa kadiliman ng pagtanggi sa katotohanan patungo sa liwanag ng pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit sa mga hindi naniwala, ang kanilang tagapagtaguyod at katulong ay ang kanilang mga iniidolo at mga sinasamba bukod sa Allah. Inilalabas sila mula sa liwanag ng iman o pananampalataya patungo sa kadiliman ng paglabag sa Kanya. Sila ay maninirahan sa apoy at mananatili roon magpasawalang hanggan. Nakita mo ba ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga katakatakang kaugalian ng nakipagtalo kay Ibrahim alaihi wasallam hinggil sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa Kanyang pagiging Rab na tagapaglikha? Dahil sa pinagkalooban siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaharian ay nagmataas na siya. Tinanong niya si Ibrahim, sino ang iyong Rab na tagapaglikha? Ang sagot ni Ibrahim, ang aking Rab na tagapaglikha ay siyang nagkakaloob ng buhay sa kanyang mga nilikha, nang sa gayon ay mabuhay ito at nagsasanhi rin ng walang buhay upang ito ay mamatay, na sa makatuwid siya lamang ang bukod tanging nagkakaloob ng buhay at kamatayan. Sabi niya, ako rin ay bumubuhay at pumapatay. Pinapatay ko ang sino mang aking nais at pinapanatili kong buhay ang sino mang aking nais. Sinabi naman sa kanya ni Ibrahim, katiyakan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na aking sinasamba ay siyang nagpapasikat ng araw mula sa silangan. Kung gayon, kaya mo bang baguhin ang likas na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay iyong pasikatin mula sa kanluran? Sa makatuwid, nagapi ng ganap ang walang pananampalataya, wala man lamang siyang maibigay na katibayan.
ang kagaya niya ay katulad ng mga lumalabag sa kagustuhan ng Allah na hindi sila pinapatnubayan ng Allah tungo sa katotohanan. O di kaya ay nakita mo ba o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katulad ng isang taong dumaan sa isang bayan na giba-giba na ang kanilang mga tahanan ay wala ng katao-tao? Sabi ng tao, paano kaya bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong bayan pagkatapos mamatay ang mga tao rito? Kung kaya sinanhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamatay sa loob ng 100 taon pagkatapos ay ibinalik ng Allah ang kanyang kaluluwa sa kanya at nagpadala ang Allah ng magtatanong sa kanya at nagsabi, gaano ka katagal namatay sa lugar na ito? Sinabi niya, nanatili ako ritong patay sa loob ng 1 araw o bahagi lamang nito. Sinabi sa kanya, hindi 1 araw o bahagi lamang nito, kundi ikaw ay nanatili ritong patay sa loob ng 100 taon. At dito ay inutusan siyang pagmasdan ang kanyang pagkain at inumin kung paano itong pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi nasira sa loob ng ganitong katagal na panahon, at inutusan din siyang tingnan ang kanyang asno kung paano ito bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos magkahiwa-hiwalay ang mga buto nito. At sinabi sa kanya, gagawin ka namin bilang tanda sa mga tao, malinaw na palatandaan sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang kakayahang buhayin ang sinuman pagkatapos nitong mamatay. At inutusan din siyang pagmasdan ang mga buto ng kanyang hayop kung paano ito pagdudugtong-dugtungin hanggang sa ito ay mabuo, at pagkatapos nito ay dadamitan ang mga buto ng laman at pagkatapos ay ibabalik sa hayop na ito ang buhay. Nang maging malinaw na sa kanyang paningin ang lahat, saka pa lamang siya naniwala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pagiging ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Pagkatapos siya ay naging tanda sa mga tao. At alalahanin mo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawang paghiling ni Ibrahim mula sa kanyang Rab na tagapaglikha na ipakita sa kanya kung paano nangyayari ang pagkabuhay na mag-uli. Sinabi ng Allah sa kanya, bakit hindi ka naniniwala? Sinabi ni Ibrahim, naniniwala ko, subalit nais ko lamang maragdagan ang kapanatagan ng aking kalooban. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, kumuha ka ng 4 na uri ng ibon at dalhin mo ang mga ito sa iyo. Pagkatapos ay katayin mo ang mga ito at tadtarin. Pagkatapos ay paghiwa-hiwalayin mo ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa iba't ibang bundok, at pagkatapos ay tawagin mo ang mga ito at mabilis itong darating sa iyo. Kaya't tinawag ang mga ito ni Ibrahim at biglang nagsaulian ang bawat piraso ng mga ito, at pagkatapos ay dumating sa kanya ng mabilisan. At dapat na mabatid mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Aziz, kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, na ganap na makapangyarihan at walang sinumang maaring makagapi sa kanya, na Hakim, ganap na maalam sa kanyang salita, gawa, batas at pagtatakda.
at ang kabilang sa pinakamalaking kapakinabangan ng mga sumasampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang paggasta sa kanyang daan. At ang katulad ng mga mananampalataya na ginagasta ang kanilang yaman sa daan ng Allah ay katulad ng isang butil na itinanim sa matabang kalupaan pagkatapos sumibol ng tangkay ay nagkaroon ng 7 sanga na ang bawat sanga ay nagbunga na 100 butil. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinararamin niya ang kanyang gantimpala sa sino mang kanyang nais ayon sa paniniwala ng gumagasta at sa kalinisan ng kanyang kalooban. At sapat na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tagapagkaloob sa mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha at siya ang wasi, sapat at ganap na tagapagtustos sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha na ganap at napakalawak ang kanyang awa at kagandahang loob na ipinagkakaloob niya sa sinumang may karapatan neto na alim, ganap na nakakaalam sa mga layunin ng kanyang mga alipin. Yaong mga gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa jihad ng alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa lahat ng uri ng kabutihan pagkatapos ay hindi nila sinusundan ng panunumbat at pananakit na salita at sa gawa ang kanilang paggasta na makakapaghiwatig sa kanila na nakakaangat sa kanilang tinutulungan, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala mula sa kanilang Rab na tagapaglikha. At wala silang dapat na ipangamba sa kanilang kahihinatnan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala rin silang dapat na ikalungkot sa anumang kanilang ang mabuting salita at pagpapatawad sa taong nagpumilit na humingi ng limos sa kanya ay higit na nakabubuti kaysa sa pagpapatibay, pagbibigay ng sadaka o kawang gawa na may kasamang panunumbat at panlalait. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gani, napakayaman na ganap na malaya mula sa lahat ng pangailangan na hindi nangangailangan ng anumang kawang gawa ng kanyang alipin na siya ang Halim, ganap na napakaganap at napakalawak ang kanyang pangunawa at hindi kaagad nagpaparusa. O kayong naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kabilang buhay, huwag ninyong sirain ang gantimpala na mga ginastan nyo sa pamamagitan ng panunumbat at anumang bagay na nakakasakit, adha na katulad ng pagbibigay ng yaman o salapi para lamang makita ng mga tao, nang sa gayon ay mapuri siya ng tao, gayon sa katotohanan ay hindi talaga siya naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay. Ang kagaya niya ay isang makinis na batong nabuhusan ng ulan na kung kaya naalis ang mga alikabok na nasa ibabaw nito at ito ay bumalik sa pagiging makinis na walang nakadikit dito. Ito ang halimbawa ng nagbibigay ng mga kawang gawa para makita lamang ng tao. Walang halaga ang kanilang ginawa sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala silang maasahang gantimpala sa kanilang ginasta. At ang Allah, hindi niya ginagabayan ang mga walang pananampalataya sa pagtutuwid o pagwawasto ng kanilang kawang gawa at iba pa. At ang katulad ng mga gumasta ng kanilang salapi na tanging hangarin ay makamit ang pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanilang mga sarili ay may katiyakan na paniniwala na tutuparin ng Allah ang kanyang pangako. Ang katulad nila ay isang malawak na harding na sa isang mataas na matabang lugar na lupain at ito ay binubuhusan ng malakas na ulan upang mas lalo pang dumami ang bunga nito.
Gayunpaman, kahit na ito ay hindi mabuhusan ng saganang ulan, ay magiging sapat pa rin ang mga patak ng ulan upang dumami ang bunga nito at ganoon gumagasta ang mga malilinis ang kalooban. Ito ang tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinaparami, maging ito man ay marami o kaunti, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim. Ibig sabihin, walang hanggang nakakaalam at ganap na nakababatid ng anumang bagay na kinikimkim ng mga kalooban na basir. Ibig sabihin, walang hanggan at ganap na nakakakita sa lahat ng bagay, nakalantad man o lihim. At ginagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kalinisan ng kanyang kalooban. Naghahangad ba ang isa sa inyo na magkaroon ng hardin na may prutas ng palmera o ng datiles, tamar o dates, at ubasan na may umaagos na tubig tabang, ilog sa ilalim ng mga puno nito, at ang lahat ng iba't ibang uri ng prutas na naroroon ay para sa kanya, pagkatapos ay dumating sa kanya ang katandaan at hindi na niya nakayanang magtanim, samantalang ang kanyang mga anak ay maliliit at mahihina pa na nangangailangan sa harding yaon, at sa ganitong pagkakataon ay inabot ng malakas na hangin na may kasamang apoy at ito ay nasunog. At ganito ang nangyayari sa mga nagkakawang gawa na hindi malinis ang layunin, hindi taos puso ang kanilang ginagawa. Sila ay darating sa araw ng muling pagkabuhay na wala man lamang kakaunting kabutihan. At sa ganitong pagpapahayag ay ipinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang bagay na kapaki-pakinabang sa inyo, upang ito ay inyong mapag-isipan at nang sa gayon ay maging taos-puso ang pagbibigay nyo ng kawang gawa. O kayong mga naniwala sa akin at sumunod sa aking mga sugo, gumasta kayo mula sa malinis na inyong pinagkakakitaan at mula sa mga inani o sa mga bagay na ipinagkaloob namin sa inyo na nasa kalupaan. At huwag piliin yaong mga mababang uri mula rito upang ito ang inyong ipamigay sa mga mahihirap, dahil kapag ito ang ibinigay sa inyo ay hindi rin naman ninyo ito tatanggapin, maliban na lamang kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata habang tinatanggap ninyo ito, dahil sa ito ay mababang uri. Paano ninyo naiibigan ang isang bagay na para sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang hindi ninyo ito naiibigan sa inyong mga sarili? At dapat ninyong mabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang gani, ibig sabihin tagapagkaloob ng kabuhayan para sa inyo, at napakayaman na ganap na malaya mula sa lahat ng pangailangan, na hindi nangangailangan ng anumang kawang gawa, na hamid, karapat-dapat sa lahat ng papuri, na ganap na pinupuri sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon. Ang pagiging maramot at pinipili ang mga hindi na nagugustuhan ng mga bagay na siyang ibinibigay sa kawang gawa ay kabilang kay Shaitan, na siyang tumatakot sa inyo ng kahirapan. Kapag kayo ay nagbigay, inaakit kayo sa pagiging maramot, inuutusan kayong gumawa ng pagkakasala at labagin ang Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa inyo dahil sa inyong kawang gawa ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan at masaganang kabuhayan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang wazi,
Ibig sabihin, sapat at ganap na tagapagtustos sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha, na ganap at napakalawak ang kanyang awa at kaloobang kagandahang loob, na siya ang alim. Ibig sabihin, ganap na nakakalam ng inyong mga gawa at layunin. Ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay sa pamamagitan ng salita at gawa sa sino mang kanyang nais sa kanyang mga alipin. Kung kaya sino man ang biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong gabay ay napagkalooban siya ng masaganang kabutihan. At walang makakaalala at makikinabang dito neto maliban sa mga nagmamayari na kaisipan na binigyan ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala at patnubay mula sa Kanya. At anumang inyong ginasta mula sa inyong salapi at anumang bagay, maging ito man ay marami o kakaunti, bilang inyong kawang gawa sa paghahangad ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, o inuobliga ninyo ang inyong mga sarili sa isang matapat na pangako, mapasalapiman ma ito o hindi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam nito, dahil siya ang ganap na nakababatid ng inyong mga layunin at katiyakan na kayo ay gagantimpalaan para rito. At sino man ang pipigil sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay zalim. Ibig sabihin, masama, at mga masasama sa makatuwid ay walang makakakampi upang pigilin ang kaparusahan ng Allah. Kung ilalantad man ninyo ang inyong mga kawang gawa, ay mabuti rin, subalit higit na napakaganda kung ito ay maililihim ninyo at ibibigay sa mga mahihirap, nang sa gayon ay mailayo kayo sa pagiging mapagkunwari o pagpapakitang tao, arya. Ang pagbibigay ng kawang gawa ng time team ay nakabubura ng inyong kasalanan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kabir, ibig sabihin ganap ang kanyang kagalingan na nababatid niya ng ganap ang inyong mga ginagawa, kahit na katiting na bagay na walang anumang mga ang maililihim sa kanya sa mga nangyayari sa inyo. At pagbabayarin niya ang bawat isa. Hindi mo pananagutan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapatnubay sa mga walang pananampalataya, subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala bubuksan niya ang kalooban ng sino mang kanyang nais para sa kanyang din at ginagabayan. Kung anuman ang inyong ginasta mula sa inyong salapi, darating sa inyo ang gantimpala neto mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mananampalataya ay hindi gumagasta o nagkakawang gawa, kundi sa pag-aasam na makita ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay at paghahangad sa kaluguran ng Allah. At walang anuman na inyong ginasta ng time team mula sa inyong kayamanan, kundi ipagkakalob sa inyo ang gantimpala neto ng buong buo at walang labis. At sa talatang ito, nagpapatunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mukha na angkop sa kanyang kadakilaan at kamarlikahan. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga kawang gawa sa mga mahihirap na mga Muslim na hindi kayang maglakbay para maghanap buhay para sa pagiging abala nila sa jihad o pagpupunyagi sa daan ng Allah. Iniisip ng sino mang hindi nakakakilala sa kanila na sila ay hindi nangangailangan ng sadaka o kawang gawa dahil sila ay hindi namamalimos. Subalit, mababakas mo sa kanila ang kahirapan, gayong hindi sila nanghihingi sa mga tao kailanman.
At kung sakaling sila ay gipit na, ay saka pa lamang sila manghihingi, at kapag sila ay nanghingi, hindi sila nagpupumilit. At anuman ang inyong ginugol mula sa inyong yaman sa daan ng Allah, ay hindi maililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kahit na anumang mula rito. At walang pag-aalinlangan, gagantihan niya kayo ng ganap na gantimpala, at ito ay makakamit ninyo ng buong buo sa araw ng muling pagkabuhay. Ang mga yaong gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa gabi at araw sa paghahangad ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, palihim man o lantaran, ang para sa kanila ay gantimpala mula sa kanilang Rab na tagapaglikha. At wala silang dapat na ipangamba sa pakikipagharap nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa paglisan nila sa mundong ito. At wala rin silang dapat na ikalungkot sa kung anuman ang hindi nila nakamtan sa makamundong buhay. Ito ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganap na maalam na siyang mga alituntunin ng Islam hinggil sa paggasta upang tugunan ang pangailangan ng mga mahihirap at sa marangal at mataas na pamamaraan, at para linisin ang yaman ng mga mayayaman, at nang sa gayon ay may sakatuparan ang pagtutulong-tulungan sa kabutihan at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang paghahangad na makita ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paksang ito na pagbibigay ng kawang gawa ay walang sapilitan. Yaong mga nakikipagkalakalan sa pamamagitan ng riba o patubuan o interes, hindi sila makatatayo sa araw ng muling pagkabuhay mula sa kanilang mga libingan, kundi katulad sila ng taong nasaniban ng syaitan sa pagkabaliw. Ito ay sa kadahilan ng sinabi nila na ang pangangalakal ay katulad ng riba na parehong legal at ipinapahintulot, sapagkat ito ay nagpapalago rin naman ng salapi o kayamanan, subalit ito ay pinasinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang ipinaliliwanag na siya ipinapahintulot niya ang pangangalakal at ipinagbabawal niya ang riba. Dahil sa ang pangangalakal ay napapakinabangan ng bawat isa at ng maramihan, gayong ang riba ay pagsasamantala at pagkawasak, na kung kaya sino man ang inabutan ng kapahayagan hinggil sa pagbabawal ng riba at pagkatapos ay itinigil niya ito, hindi siya parurusahan sa kanyang nakaraang nagawa nung hindi pa dumating sa kanya ang pagbabawal, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang bahala sa kanya at sa kanyang hinaharap kapag siya ay tuluyang nagsisi, dahil hindi binabaliwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay ng gantimpala sa mga mabubuti. Gayunpaman, sino man ang bumalik sa ganitong paraan sa riba o patubuan at pinagpatuloy pa rin niya ang patubuan kahit na dumating na sa kanya ang kapahayagan hinggil sa pagbabawal ng riba o interes, sa makatuwid, siya ay karapat-dapat na parusahan at wala na siyang dapat pang ikatwiran. Na kung kaya sila ang mga tao para sa impyernong apoy, sa impyerno doon ay mananatili sila magpasawalang hanggan. Wawasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang riba at aalisin niya ito ng biyaya, samantalang ang mga nagbibigay ng kawang gawa ay ginagantimpalaan niya ng patong-patong at binibiyayaan niya ang kanilang mga kayamanan.
At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagmamahal sino mang nagpupumilit sa kanyang pagtanggi na ipinapahintulot ang pagkain ng riba at patuloy na nalulong sa kasalanan. Katiyakan, yaong naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay at gumawa ng mga mabuting gawa, ginagampanan ang pagsasala ayon sa pagkautos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, at ibinibigay nila ang zaka o obligadong kawanggawa mula sa kanilang mga yaman. Ang para sa kanila ay dakilang gantimpala sa kanilang Rab na tagapaglikha na siyang nagkakaloob ng kabuhayan sa kanila. Wala silang dapat ipangamba sa araw ng muling pagkabuhay at wala silang dapat ikalungkot sa anumang hindi nila nakamtan sa makamundong buhay. O kayong mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinunod ninyo ang kanyang sugo, katukutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag na ninyong galawin ang anumang natira mula sa kapital na inyong kinita sa riba na ito ay ginagawa ninyo bago dumating ang pagbabawal hinggil sa patubuan. Huwag na ninyo itong galawin kung kayo ay makatotohanan sa inyong paniniwala sa salita at sa gawa. Kung hindi ninyo ititigil ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, tiyakin ninyo ang pakikipaglaban ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo sa inyo, maliban kung kayo ay manumbalik sa inyong Rab na tagapaglikha at iniwasan ang pagkain ng riba, gayong para sa inyo pa rin naman ang anuman na inyong ipinautang na salapi, kaya nga lamang ay wala na itong tubo. Wala nang sa gayon ay wala kayong madayang sinuman sa pamamagitan ng pagkuha ng labis kaysa sa inyong ipinautang. Wala kayong maaagrabyadong sinuman sa pamamagitan ng pagsingil na may patong o interes sa kanilang mga inutang, at hindi rin kayo maaagrabyado sa pamamagitan ng pagbawas sa inyong ipinautang. Kung hindi pa kayang magbayad ang nakautang sa inyo, pagbigyan ninyo sila hanggang sa sila ay makaluwag-luwag at hanggang sa pagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabuhayan, nang sa gayon ay mabayaran kayo. Subalit kapag hindi na ninyo pinagbayad ang nagkautang sa inyo, mas makabubuti ito para sa inyo kung batid lamang ninyo kung gaano ito kaganda, sapagkat ito ay higit na nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at sa kabilang buhay. O kayong mga tao, katakutan ninyo ang araw na kayo ay ibabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng muling pagkabuhay, at kayo ay haharap sa Kanya para sa paghukom at pagbabayaran ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang nagawa, mabuti man ito o masama, nang walang anumang pandaraya. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig hinggil sa pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulad ng pagpapautang na may tubo. Hinihimok ang taong magpakatatag at gawing niyang buo at ganap ang kanyang iman o pananampalataya at isagawa ang mga panuntunan nito na tulad ng pagsasala o pagdarasal, pagbibigay ng zaka o obligadong kawanggawa at pagsasagawa ng mga mabubuting gawa. O kayong mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay nakipagkasundo hinggil sa pagpapautang at itatakda ang bayaran, magkaroon kayo ng kasulatan, nang sa gayon ay
mapangalagaan ang kayamanan at nang walang mapag-aawayan. At ang nararapat na gumawa ng kasulatan ay isang taong mapagkakatiwalaan at may malakas na memorya, na kung kaya sino man ang pinagkalooban ng kagalingan sa pagsusulat ay hindi maaaring tanggihan ang bagay na ito. At sa nagkautang naman, idinidikta niya ang halaga ng kanyang nautang sa tagasulat at nararapat na magkaroon siya ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya maaaring mandaya ng kahit na kaunti. Kung ang nagkautang ay hindi pinahihintulutang mga siwa sa kanyang mga kayamanan dahil halimbawa sa kanyang pagiging bulagsak o labis na pag-aaksaya o hindi na ginagamit sa tamang pamaraan ang kanyang kayamanan dahil sa nagkaroon siya ng kakulangan sa pangunawa, o di kaya ay wala pa siya sa wastong gulang, o di kaya ay nasiraan siya ng bait, o di kaya ay hindi na siya kayang magsalita dahil sa siya ay napipi. Ang magdidikta para sa kanya kung gayon ay ang kanyang wali o tagapangalaga, at kumuha kayo ng 2 saksing lalaki Muslim na nasa wastong gulang at wastong kaisipan mula sa mga makatarungang tao. Kung hindi kayo makakakuha ng 2 lalaki na sasaksi sa inyo, maaaring isang lalaki lamang at 2 babae na katanggap-tanggap ang kanilang pagsaksi para sa inyo, dahil sa kapag nakalimutan ng isa sa 2 babae ay mapapaalalahanan siya ng pangalawa at hindi nararapat na tumanggi ang mga saksi kapag sila ay tinawag upang magpatotoo. Ito ay tungkulin nilang dapat isagawa, lalong-lalo na kapag kinakailangan sila bilang tagapagpatibay. Hindi kayo dapat na mabahala sa pagsusulat ng kontratang ito, maging ito man ay maliit o malaki, para sa itinakdang panahong bayaran nito. Sapagkat ito ang pinakamakatarungan bilang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang patnubay. Isang dakilang pagtataguyod para sa maisagawa ang pagtitistigo, at nang sa gayon ay mailayo sa pag-aalinlangan ang lahat ng uri ng pagkakautang sa lakiman ng halaga nito at sa panahong itinakda nito. Magkagayunpaman, kung ito ay nauukol sa pang-araw-araw na bilihan tulad ng mga kalakal o paninda at pagkatapos ay magbabayaran kagad, hindi ito kinakailangan pang isulat. Subalit kanais-nais na magpatistigo kapag ito ay kinakailangan, nang sa gayon ay maiwasan ng hindi pagkakasundo sa isa't isa. Tungkulin naman ng saksi at tagasulat na isagawa ito sa tamang pamaraan at isulat na tulad ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin maaari sa nagpautang at saka sa pinautang na ipahamak ang testigo at tagasulat. At kapag ginawa ninyo ang ipinagbabawal na ito sa inyo sa makatwid, ito ay paglabag sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kaparusahan nito ay tiyak na darating sa inyo. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ipinag-uutos niya sa inyo at sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. At tuturuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa lahat ng makabubuti sa inyo dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim, walang hanggan at ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay, at walang maililihim sa kanya na anuman sa inyong ginagawa, at sa pamamagitan nito kayo'y tutumbasan. Kung kayo ay nasa paglalakbay
at wala kayong makitang tagasulat, magbigay kayo sa uutangan ninyo ng anumang bagay bilang garantya kolateral nang sa gayon ay mapangalagaan ang kanyang karapatan hanggang sa dumating na makabayad kayo ng pagkakautang sa kanya. Subalit kung may tiwala naman kayo sa isa't isa, ay wala kayong kasalanan kung hindi ninyo ito ipasulat, ipatestigo at wala ng garantiya. Ang utangang salapi ay ipagkakatiwala na lamang ninyo sa taong uutangan. Utang neto ng buong buo itong ipinagkakatiwala sa umutang na sa makatuwid ay tungkulin naman ang magbayad. Maging maingat at matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na mandaya sa kanyang inutangan. Nang umutang ang kanyang inutang, may nakasaksi sa kanilang mga usapan. Nararapat na lumantad siya ang nakakasaksi upang tumestigo at sino man ang maglihim nito, ituturing na marumi ang kanyang budhi at mandaraya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim, ganap na nakakalam kung ano ang niluloob ng sino man, ganap na nakababatid ng lahat ng inyong mga ginagawa, at siya ang makikipagtuos para rito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman mga nilalaman nito, tagapangasiwa at tagapangalaga. Walang anuman ang naililihim sa kanyang isiniwalat man ninyo kung ano ang nasa inyong mga sarili o itago man ito. Ang lahat ng ito ay nababatid ng Allah subhanahu wa ta'ala at tatawagin, huhukuman kayo upang ito ay inyong panagutan sa kanya. Pinapatawad niya ang sino mang kanyang nais at pinaparusahan niya ang sino mang kanyang nais. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Qadir, ganap na makapangyarihan na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Binubukod tangin niya ang mga Muslim at pagkatapos nito ay pinapatawad niya ang kanilang mga maling naiisip at mga balakin mula sa kanilang kalooban. Ito ay ayon sa pagkakapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaniniwalaan ng buong katiyakan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad ang anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Rab na tagapaglikha. Ganun din ang mga mananampalataya. Nakatitiyak din sila na gumagawa sila ng dakila ayon sa dakilang Quran. Ang bawat isa sa kanila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanilang Rab na tagapaglikha, at siya ay sinasamba nila na nagtatangan ng dakila at ganap na mga katangian ayon sa kanyang kadakilaan at kaganapan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mararangal na mga anghel at nagpahayag ng mga aklat. Nagpadala rin siya ng mga sugo sa bawat henerasyon ng sangkatauhan. Kaming mga sumasampalataya, wala kaming ginagawang pagtatangi sa pagitan ng isa't iba pa mula sa kanyang mga sugo. Sa halip, pinaniniwalaan namin silang lahat. Sabi ng sugo at mga mananampalataya, narinig namin ang aming Rab ang anumang ipinahayag mo at ito ay aming sinusunod. Hinahangad namin sa pamamagitan ng inyong kagandahang loob ang inyong pagpapatawad mula sa aming mga kasalanan dahil ikaw ang nangangasiwa sa amin sa pamamagitan ng iyong pagbibigay sa amin. At sa iyo lamang kami patutungo at magbabalik. Ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay madali at walang kahirap-hirap, na kung kaya
Hindi ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi nila makakayanan. Sa makatuwid, sino man ang gagawa ng mabuti ay magkakamit ng kabutihan, at sino man ang gagawa ng masama ay masama rin ang kanyang makakamit na kabayaran. O aming Rab, huwag mo kaming parusahan sa anumang aming nakalimutan mula sa mga ipinag-utos mo sa amin o sa mga pagkakamaling nagawa namin sa anumang iyong ipinagbawal. O aming Rab, huwag mong ipapasan sa amin ang anumang mahirap na gawain na tulad ng ipinapasan mo sa mga masasamang tao na nauna sa amin bilang kaparusahan sa kanila. O aming Rab, huwag mong ipapasan sa amin ang anumang bagay na hindi namin kaya mula sa iyong mga ipinag-utos, at huwag mo ring ipapasan sa amin ang anumang pagsubok na hindi namin kaya. Burahin mo ang aming mga kasalanan at ilihim mo ang aming mga pagkakamali. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kabutihan bilang iyong awa at habag, dahil ikaw ang nagmamay-ari at nagtatangan at nangangasiwa sa amin. Tulungan mo kami sa pakikipaglaban sa sinumang hindi naniwala sa iyong din at tumanggi sa iyong kaisahan at hindi naniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Surat Al-Imran. Ito na po yung chapter 3 ng banal na Quran. Mashallah, tabarakallah. So, natapos na po natin ang chapter 2 ng banal na Quran, na yung tinatawag na Surat Al-Baqarah, kabanata ng tinatawag na Baqah. So, meron po siyang tinatawag na mga verses. So, ang last verse po yung 286 na ulitin natin ang nakasulat sa 286 ng Al-Baqarah. Ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay madali at walang kahirap-hirap, na kung kaya hindi ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi nila makakayanan. Sa makatuwid, sino man ang gagawa ng mabuti ay magkakamit ng kabutihan, at sino man ang gagawa ng masama ay masama rin ang kanyang makakamit na kabayaran. O aming Rab, huwag mo kaming parusahan sa anumang aming nakalimutan mula sa mga ipinag-uutos mo sa amin o sa mga pagkakamaling nagawa namin sa anumang iyong ipinagbawal. O aming Rab, huwag mong ipapasan sa amin ang anumang mahihirap na gawain na tulad ng ipinapasan mo sa mga masasamang tao na nauna sa amin bilang kaparusahan sa kanila. O aming Rab, huwag mong ipapasan sa amin ang anumang bagay na hindi namin kaya mula sa iyong mga ipinag-utos, at huwag mo ring ipapasan sa amin ang anumang pagsubok na hindi namin kaya. Burahin mo ang aming mga kasalanan at ilihim mo ang aming mga pagkakamali. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kabutihan bilang iyong awa at habag, dahil ikaw ang nagmamay-ari, nagtatangan at nangangasiwa sa amin. Tulungan mo kami sa pakikipaglaban sa sinumang hindi naniwala sa iyong din at tumanggi sa iyong kaisahan at hindi naniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Ayan, so dito po nagtatapos ang tinatawag na chapter 2, kabanata ng banal na Quran sa chapter 2. So, next time po, sa susunod, ito po yung ating tatalakayin. Ito po yung Surat Al-Imran. Ayan, so, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.